Meron akong gusto subukan. So, ang gagawin ko, breakfast, lunch, merienda, tsaka dinner. Tapos dito sa BF, sa area ko. Nag-drive ako ngayon dito sa Aguirre. Pero papuntang phase 3. Pero ilalagay ko rin naman yung coordinates kung saan ako kakain. Ang premise, food crawl. Kung ano yung gusto ko. Kumbaga, bibigyan ako ng isang araw saan ako kakain. Not necessarily ito yung best ng BF Pero ito yung food crawl ko. Ito yung medyo kinikrave ko. At hindi siya yung tradition ng channel natin na yung mga classics. Ito yung mga medyo bago ko rin natutunan. So, game, simulan natin ng kape muna, saka almusal. So, gusto ko lang ipakita na dito kami bumibili ng beans kasi sila mismo yung nagro-roast. Pero kami na nag-grind. Tapos mapipili mo yung date nung kung kailan nila ni-roast. Ang dami pating pagpipilian na kape. So ako ngayon, itatry ko ngayon, Atok Benguet. So actually, hindi naman ako expert pero ngayon ko pa lang, nagsisimula pa lang ako mag-appreciate ng iba-ibang lasa ng kape. Dati gusto ko lang yung as in matapang kapeng barako. Ngayon medyo ang dami na nang hinahanap ng panlasa ko. So ito yung lugar para makatingin ng sobrang daming flavors ng kape. So pagkakuha ko ng kape, tatawid lang ako literally sa kabila. Ito yung guilty pleasure ko, bagong guilty pleasure, boiled egg. Swerte. So medyo mahirap yung parking, tsambahan, pero pag nakaparada ka, dalawa na yung pwede mo puntahan. Kapeng solid at saka yung akin yung egg sandwich. So dito sa boiled egg, ako bago lang sa akin to bagong kumbaga addiction ng panlasa ko. Kung isipin nyo, simpleng lang to sandwich na may magandang pagkaluto ng itlog. Pero may konting tamis siya, maganda yung bread. So, eto na-addict ako dito. Simple lang itong lugar na to. Pero ang gusto ko dito, hanggang 2 AM sila bukas. So, after namin gumimik, okay, pag nagpagpag, galing sa lamay. Ito yung medyo late na bukas dito sa area namin. At saka gusto ko yung lasa ng egg. In fact, ngayon lang ako mag-aalmusal dito. Nagme-merienda kami dito. Take out, marami nagte-take out dito. Pero ang in-order ko yung basic egg cheese lang kasi gusto ko talaga ma-experience yung egg niya. Pero marami na ako na-try dito. Dahil Korean, may mga kimchi bulgogi, may nori, bulgogi barbecue, at anything na marami pa. May mga kimchi pa So, maganda mag-try na marami ibang sandwiches dito. Si Mrs. ngayon, nag-try siya ng matcha. So, hintayin natin. So, ito na yung sandwich. Ito yung gusto ko dito. Medyo may makapal yung konti yung bread at malambot na malambot. Tapos yung toasting na mo. May butter talaga na sunog pa sa labas. Pero yung egg nila, perfection. Maganda yung nila. Tignan nyo. Scrambled egg na extra fluffy. Simple lang naman talaga kung iisipin mo. Pero addict na addict ako sa lasa nito. Pati yung sa akin, comforting talaga siya. So ito na, tuwing dumadating ng sandwich na to, natutuwa ako kasi medyo mabigat siya. Mabigat siya hawakan. Tapos, ngayon ko na siya may experience ng breakfast. Sarap nito. May lasang mayo, kaya ako pala gusto to. Naalala ko na. Hindi lang itlog, meron ng keso, may mayo pa. At meron pang konting spice nung, parang mayo na merong hot sauce na Korean. So medyo may tamis nga siya. At saka yung buttery taste nung nandun sa labas ng bread. Merienda dating sa akin. Sa ngayong case ngayon, almusal na almusal. Ang sarap.
Ito 155 yung drink namin, 150, so 300 peso breakfast. Hindi naman everyday. Pero why not? Ano ko to, food crawl ko to eh. Ito yung talagang gusto kong puntahan ngayong araw. Saya. So, from the breakfast place at saka yung coffee, kung wala akong kotse, hindi ko na nilipat eh. Pero kung naglalakad ka lang, lalakarin mo lang, tatawid ka lang. Pag taga BF ka, dulo ng Aguirre, Phase 3, corner El Grande. Madali ito makita kasi very unique yung nasa harap nito, yung BPI na mukhang McDonald's. Katabi niya yung Uncle John's. Tapos sa labas nitong Daily Best Clay Pot. Dati hindi ko to pinapasok kasi medyo hindi magre-reflect yung ganda ng loob mula sa labas. Kaya maganda pakita. Gusto ko ipakita talaga to na pagpasok nyo, parang wow! Parang pinag-isipan, pati yung kulay, yung blending nung wood, black, and everything. Parang pati yung music na nagpe-play. Sinasuggest na medyo may premium dito. May bar pa sila doon. Nag-coffee na ako dito dati. Pero dahil ang pangalan nila nandun yung clay pot, yun lang yung orderin namin. Tsaka sa tingin ko, yun naman talaga yung nagustuhan namin. Second ko pa lang dito. Gustong gusto ko to kaya kasama to sa food crawl ko. Hintayin natin in-order namin mga clay pot. Ito na. Inulitan ko to kasi order na namin to dati. Tapos, ito yung kwento ko. Hindi ako mahilig talaga sa bamboo shoots. Kasi medyo meron siyang funky taste. Sabihin na natin na malaihi, like, for lack of a better word. Parang ganun yung lasa niya. Pero, pagpunta namin dito, ito daw yung best seller. So, in-order ko, ibang klase yung bamboo shoots nila dito. Hindi yung regular na nakikita ko parati sa palengke, yung fresh. Dito malalaki. Tapos pag kinain, wala nung lasa na yun. Wala yung masyadong funky taste. Ayan o. Natin ah. Parang gulay lang na malutong. Ito in-order ko, clay pot rice na bamboo shoots. Spicy. Nasarapan ako dito. May mga meat to. Tsambahan eh. Yung sukarat na sinasabi, yung lutong. Yung dumating sa akin to, sandali lang, siginan ko na sa ilalim yung kanin. Nandun na yung lutong, nandun na yung tutong. So, yun ang hinahabol natin pag clay pot rice. Tuloy parang may smoke flavor na. Kasama na yung halo-halong flavors ng soy na sauce na ibinuhos natin dito. May kangkong siya, may itlog, complete meal. Ito tinikman ko para naman meron din isa pang bago na item. Soup naman na may dumpling. Soup muna. Wow. May asim. Hindi ko ina-expect yun. As in maasim. Pero oily yung feeling sa mouth sa lips ng soup. Porky asim siya. As in, may asim talaga. Hindi sinigang, vinegar. Vinegar yung asim niya. Masarap. Sarap siya. At ang daming ginger, julienne na ginger. Okay, ito yung experience. Teka lang. Higup muna ako. Di ba bagay na bagay yung black vinegar sa mga dim sum dumpling? Ang ginawa, parang hihigupin mo na acceptable na higupin mo yung almost vinegar tasting na soup. Kasi nakahalo sa soy and pork flavor. Ganun na ganun yung experience. Ngayon, nakahigop ng ganun soup. Ang sarap. Medyo epekto nung parang hot and sour soup. Ganun. Pero mas punchy yung lasa ng vinegar nito. Mas yung, yung nangunguna yung black vinegar. Masaya. Pati yung dumpling masarap. Yung pork, okay na okay. Kasi sila rin daw yung gumawa. Itinanong ko muna kung yung commercially prepared dumpling or gawa nila. Panalo. Okay. Unang punta namin, order na kami nito. Yung kangkong. Although yung orderin na dito ng mga rice meals, may mga kangkong strips. Pero dahil gusto namin maraming vegetables as
rice replacement. Pero ito may rice din. Clay pot kangkong. Sobrang panalo kasi kasama na yung patis stem. So, maganda sa body natin. At saka masarap, may lasang usok to. Inulit na namin to. Masarap. Ito bago. Eggplant, grilled eggplant. May mga garlic na hilaw. Parang leeks na hiwa-hiwa. Sili. Pero masarap daw eh. Siguro dahil grilled, ano? Tikman natin. Again, masarap. Kasi may unfamiliar flavor. May unfamiliar taste. Qualification ng ano yun eh, ng oomph yun eh. Pag yung bago sa panlasa ko. Gustuhan ko. Hindi ko alam kung ano yung nakadrizzle na oil. Masarap. Kung ano man, parang very Chinese yung ano yung lasa. Yun naman yung tema dito eh. Though, meron ditong Filipino na food. Like yung breakfast items sila, may mga bangus, corned beef, parang ganun nakita ko. May boodle fight pa. Hindi ko lang alam kung ba't ganun. Pero clearly, Chinese to kasi clay pot. Tapos nakikita ko merong pig trotters, may tomato egg, very traditional sa kanila, pork intestines. So, pag itatry nyo nga, don't miss out. Experience yung clay pot. Hindi lahat meron yung nagtututong na clay pot at masarap na lasa. Again, hindi todo yung temper your yung lower your expectations sa sobra-sobra ganun. Kumbaga kalmado naman siya, comforting lang at saka dapat mahilig ka sa tutong. Dapat alam mo yung context kung ano yung kakainin mo. Clay pot, alam mo na dapat na expect mo na yung may ballpark figure ka na kung bakit masarap yung clay pot rice. Kasi pag hindi ka pa nakakain, baka sabihin mo, hinipe mo naman ako. Pero ako nasasarapan ako dito. Ibang klase to. Sarap to. Mula dun sa nag-lunch kami, nag-ubos kami ng konting oras kasi masarap umupo doon. Inabot na kami ng merienda time. Ang dali mag-food crawl eh kasi ang sentro lang kung iisipin nyo yung BPI. Lumipat kami dito sa Cafe Elmira, katabing-katabi ng BPI. Sa Phase 3, kung taga-BF ka, El Grande yung street. Ang kwentong Cafe Elmira ko, nakatikim ako nito dati sa bahay ng friend ko. Tapos, meron siya pinatikim na pastry cake na eksakto yung sweetness. Tapos, masarap yung lasa niya. Tapos sabi niya sa BF niya nabili. Ito na yun, fast forward to, dati hindi ganito kalaki yung Cafe Elmira. Ang Cafe Elmira parang sa kwentong BF, para siyang Contis. Contis nag-start sa BF. Family owned, hindi ganun karami branches, hindi ganun kalaki. Parang yung Cafe Elmira nagsimula na maliit, ngayon lumaki na, meron ng meals. Pero today, merienda lang muna yung papadaanan ko. Pakita ko na lang din sa inyo yung menu. Meron silang full menu, nagulat ako na ibang ribs, chicken, good for sharing. Pero ngayon, merienda lang tayo. Una ko nang titikman yung signature nila, caramel cake. Ngayon, yung feel dito sa tinidor ko nung ni-slice ko siya, sobrang lambot. Tapos gusto ko yung, alam niyo yung signature na caramel na itsura. Kapareho nung Estrels, kapareho nung Costa Brava. Yan. So, tinan mo pa, nagji-jiggle siya habang ginaganon ko. I'm sure masarap to. Tikman natin. Sarap, grabe. Nasa tradisyon nun, kung nakatikim na kayo ng Estrels, Costa, ito, magkakahilera sila. Depende na siguro kung sino titikim. Di naman sila nagko-contest para sa utak ko, pero mabuti na meron tatlong, in my mind, may tatlong masarap na caramel cake. Hindi ko alam lahat eh. Baka may ma-comment pa kayo, messages pa kayo. Pero okay to. Masarap yung caramel cake nila. Very light. Walang nakakapaso na tamis. Yung caramel niya, malamig-lamig pa yung frosting niya dito sa labas. Ayan, yung parang icing. Masarap siya. Mouthfeel and everything. Taste. Gaboom.
Okay, yung mamon, tikman natin. Unahin ko na yung ube, dalawang klase. Pero ang maganda, medyo maraming portion na ng keso. Hindi yung keso na burnt, hindi grated. Ano tawag dito? Parang parmesan siya. So, uy, malambot din. Malambot yung feel. Ah, hindi lang basta-basta. Parang may icing din, may thin. Parang may thin ano ng icing. O, tingnan mo. Tapos nung ni-slice ko, naamoy ko na yung ano, yung powdery ano ng keso. Natin. Sarap. Solid nito. Ang sarap. Kasi sobrang, yung mouthfeel na naman, sinasabi ko. Yung lasa ng ube, sobrang nandun. Pero, pati sa reviews, pag chinek nyo, nakalagay, hindi matatamis yung ano nila. Ewan ko ba't gusto natin yun, magde-dessert ka pero ayaw natin na matamis. Ano? Pero sa totoo lang, masarap nga hindi matamis. At saka may magic yung parang layer ng icing sa ibabaw. Meron eh. Ayan eh. Oh. Yan yung extra nagpapasarap. Yan yung parang extra icing na nagpapasarap talaga. Gaboom yan. Bulak, ang sarap. Ang lambot. Tikman naman natin to regular mamon. Alam mo, yung experience ng pag-slice nitong mga mamon na to, same experience ng caramel cake, yung ultra lambot. Ewan ko lang kung isang chiffon lang yung ginamit nila. Mas tame yung lasa nito kaysa sa ube. Sobrang hint lang ng cake-like taste ng mamon. Kasi yung ube ay medyo nalalasahan mo, bumibilog sa mouth mo yung lasa ng ube. Ito ultra light talaga yung flavors nito. Parang Japanese cake yung dating. Pareho ko siyang gusto, magkaiba siya ng sarap. Ito talaga medyo grabe lang yung dami ng pork floss. At saka, ang magic talaga nila, meron parang yung layer na medyo may tamis sa ibabaw na medyo liquidy, medyo basa. May magic touch yan pag tumama na sa loob ng mouth nyo. Siya naman yung nag-hold ng dry element. Parang pagkaalala ko, parang merong malamala mayo-like na pinagpapatungan yung pork floss yan. Again, ang lambot na naman ng bread na to. Tikman natin. Okay, slice natin tong pork floss. Kailangan nito ng knife. Kasi medyo siya, yung malagkit, ganyan. Hindi siya yung crunchy na bread. Ayoko hawakan dahil punong-puno ng pork floss Yan, no? Savory. Tama. Sarap ng lasa ng pork floss. Kaya ako to gusto. Dahil may mayo nga. Hindi lahat ng tao mahilig sa mayo. Mayo and pork taste. Yung pork floss nila maganda rin. Again, yung malambot na bread. Nakakatuwa to kainin. Napakasarap na merienda. Kung gusto mong merienda ng medyo savory pa, naghahati yung tamis at saka yung alat, ito yun. Wow! Dumating na yung cheese puff. Late natin pinaserve. Tingin ko na sa gitna para makita natin yung loob. Okay. Yun yung keso. Hindi siya yung kumbaga volcano-like na lalabas. Pero ayun, may keso sa loob. Pero maganda yung bread. Ayan. Di ba? Flaky. Million layers. Di ba? Okay, habang mainit-init pa, cheese puff. Yun. Hihintay ko kumapal yung pakiramdam ng keso. Nag-envelope na siya sa mouth ko. Okay, makapal yung creamy yung feeling ng cheese. Though yung yung croissant niya o yung million layers na tinapay, medyo sobrang airy. So, pag pinress down mo siya, magiging ganyan siya kaliit. Pero, yung lasa niya, sobrang creamy. Sarap. Buttery yung bread. Sarap. Yung last, ito na yung malaki-laki pag hindi hinati. Ito yan, no? So, yung laki ng kamay ko. Paano chocolate? Ayan na yung marker na chocolate siya para hindi sila maligaw. Kagating ko na to, hindi ko natahatian na. Sarap yung chocolate. Kumalat na ulit sa mouth ko. Same yung bread, tingnan mo yung croissant niya. Ayan,
Airy talaga. Maganda yung mga bread, lalo na yung mamon, maganda eh. Sobrang lambot eh. Kakaiba. Pero, ang guilty pleasure ko dito, though sinabi nila kasi yun yung mga sikat, no? Gusto ko yung pork floss eh. Baka nga dahil ba sa mayo o panlasa ko yun. Panlasa ko yun. Yun. Ang daming kinain pero tara dinner naman tayo sa isang lugar na hindi ko akalaing magugustuhan ko. Eto na, dinner time. Eto, binalikan na lang namin to. At gusto ko to ipakita sa inyo. Along Aguirre rin, pero malayo na dun sa part ng dulo ng Aguirre. Gitna ito. Ito yung mga unang dumating. Masarap dito, mga Korean flavors. Uunahin ko ng tikman to. Meron sila ditong carbonara na may kimchi. Tsaka pakikita nyo agad, mamula-mula yung carbonara. Carbonara, traditionally puti. Pero ito pag dumating ang bango ng bacon. Bacon nasa side, tapos nasa ibabaw na yung mga kimchi. Tapos nakachop yung basil doon sa ibabaw. Basil yun na nakikita nyo yung green na yan. Alalahanin ko ulit yung taste Sarap nito. Spicy. Kailangan ko lagyan ng bacon at saka ng kimchi para lalong mag-blend yung Korean taste. Sarap. Ang sarap ng bacon. Bagay. Pag-isipin nyo, pwede pala yung yung Italian at saka yung Korean. Pinaghalo. Good idea. Sarap. Okay, ito naman. Dami kami in-order pero inulitan ko ng halos lahat. Ito lang yung bago. Mala cream pasta. Seafood. Iba rin yung amoy nung dumaan sa mala flavors. Ang binasa ko meron siyang Sichuan peppercorns. So, iba yung lasa nun, malamang. May Chinese element siya. At saka parang may nakalagay beef tallow. Parang rendered fat ng beef. So, pinaghalo-halong lasa, no? Tikman na natin yung shrimp. Sige. Sarap. Grabe. Yung hot pot, yung mala hot pot, yun yung lasa pero creamy to. Ang sarap. Ewan ko kung mahilig kayo dun sa lasa na yun. Ang description ko parang Chinese na Chinese pero hindi nga yung Chinese Kowloon o yung Hong Kong style. Ang sarap. Sabi nga nung kaibigan ko, si Consi Lau, ang bango. Pero totoo, mabango yung lasa niya. Masarap. Siguro nga dahil nga sa peppers. Bukod sa Sichuan peppers, may iba pang sili. Nakita ko yung ingredients eh. Sobrang sarap nito. Kung adventurous yung panlasa mo, gabum na gabum to. Ito na yung masterpiece. Ito na yung kumbaga pinaka-star ng dinner natin. Ito yung pinakagustong pakita. Kasi pizza maru, so pizza ang bida dapat. Tapos, kung matatry nyo, ito ata talaga yung bida dito dahil ito yung signature nila eh. Deep dish. Hindi pa ako nakatry ng Chicago pero makapan siya. Kagatan natin. Yan no. Mabigat siya dahil may laman na keso ata yung pagkaalala ko yung buong pizza. Yung pepperoni. Manamis-namis yung tomato sauce pero grabe yung keso sa gitna ng pizza dough. Masarap. Alam nyo, yung pizza dough nito, yung pizza bread niya, parang pretzel-like. Pag nakita mo rin yung itsura ayan nangitim-ngitim. Kasi, yung sinasabi nilang healthy na dough nila, binasa ko, parang may black rice pa, may, kung magiging scientific, may nakalagay pang fermentation, low siguro, malamig. Pero, kung hindi ko naiisipin yun, at yung lasa lang. Masarap siya. Hindi siya yung regular na white bread lang. Sobrang sarap talaga. Tsaka naalala ko, parang dapat kumain ka rin ng parang Italiano eh. Kumbaga, kino-crossover mo. Sarap oh. Tingnan mo. Ang ginagawa nga pala namin, dinidip namin dun sa pasta sauce. In this case, dun sa mala mala na pasta. Kaboom!
Mamatay. Dito sa carbonara. Sobrang sarap kumain dito. Ito pala yung mala. Kaya pala ang tamis nito. Ang sarap. So, any pasta na orderin nyo, ganun yung pizza. At saka manipis ha. Manipis yung bread nito. Pag umorder kayo ng deep dish. Pero, manipis yung tinapay, pero puno ng keso yung buong ilalim. Ang sarap. Ibang-ibang experience yung mga regular pizzas na alam natin. Ito yung soy anchovy chicken. May maliliit na yung anchovies nila para sa atin. Lasa niya parang dilis pero ang ganda, fine. Tapos, ayan o. Ayan, may lutong. Ayan, may soy. Tapos yung typical Korean fried chicken, di ba? Dinidrizzle nila ng ano yan. Tamis, soy, sugar, at merong ilang peppers, yung sili, ang sarap papakinggan. Pero ultimately, ang ganda ng marriage ng lasa na dilis na to sa chicken. Ibang klase, inulit ko na lang din to, sarap niyan. Ito, last natin titikman, medyo i-distribute ko lang yung concentration kasi nung anchovy nandito sa nakuha ko. Manamis at savory anchovies. Bagay na bagay. Ang sarap pati ng pagkapulito nila. Kung ano yung unang kain natin nun, ito pinaka-consistent. Sobrang sarap talaga. Actually, lahat ng in-order namin na to, dinagdag lang namin talaga yung mala pasta. Ito na yung sweet spot namin. Or siguro, pwede rin kami sumubok ng iba next time, pero nakakahinayang. Ang sarap kasi nito eh. Kayo, try nyo sumubok ng iba, pero sa panlasa namin, gabum na gabum tong set na to. Ayan, no? Pagati natin anchovies at balat. Tip ko po. Gabum. Oh? At meron na namang original from BF. Dapat na rin natin tong matikman kaya inihabol ko to. Almusal/merienda. So, umikot lang talaga dito. Nandun yung boiled egg. Nandun yung bean block. Nandito ito yung Monrevey. Tatanungin natin kung paano i-pronounce. Nandito yung Daily Best. Nandun kami nag-dessert. So, nandito lang sa block na to. Sa corner, Aguirre, El Grande. So, binilikan namin to kasi within the area nung pinagkakainan namin. Ang mental note, kumain kami kahapon, Monday. Sarado to. So, Tuesday sa bukas. Tapos, medyo masaya ngayon ang may electric yung vibe dito kasi may nakalagay sa pinto na dance when you enter and you get a free eclair. Naturally, sumayo kami ni Mrs. Dizon. Kami tigisa. Pero ano yun, parang one-off promo lang nila yun. So, ito yung nakuha namin. Free ube and vanilla. From the reviews, parang sa tingin ko, solid dito. Parang pagmamalaki ata ito ng BF. Kaya tikman natin. Okay. Ube eclair. Yung mga eclair nila, tinignan natin yung prices. Puro mga less than 100. 89, gano'n. Pag mini, meron ding malaki. Siguro doble na ito. Less than 200 naman. Tikman natin ito ube. Naiintindihan ko yung sinabi. Actually, nagbenta sa akin ng idea na pumunta dito. Lalaki, hindi babae. Kabanda ko, si Beds. Sabi niya, ang sarap ng mga eclairs, yung mga pastries, yung croissant, yung tsokolate. Kasi rich yung flavor na hindi overly matamis. Sa isa na to, yun yung ube na feeling na naramdaman ko. Sarap. Try ko naman yung vanilla eclair. Lahat nung nasa plate namin, sarap namin. Ano lang, yung small versions. Para matikman namin halos lahat. Wow.
Wow yung lasa ng vanilla. Sobra. Naalala ko lang dito sa isa na to nung bata ako, nung una ko nakatikim ng cream puff, yung joy na yun. Parang yung same joy na nakuha ko nung kinagat ko to. Grabe nga yung sarap na makukuha mo dito. Yun parati sinasabi ng mga tao. Yung eclairs nga pala, naturally malamig siya at saka medyo malambot. Kasi kung saan ang galing to, sa France, ganun daw talaga ang temperature doon. At saka yung feeling niya, naturally, magiging medyo malambot. Kaya yun ang tunay na experience nito. At ang isa pa, medyo nagpakwento tayo. Yung mga pampalasa, yung mga ingredients daw nila dito, talagang natural, walang shortcut dito. Kaya napakasasarap talaga ng mga eclair nila dito. Siguro dahil din yung kanina nagtanong tayo, si Chef Cheska. 10 years ata siya sa France. So, grabe, di ba? Parang, siguro sobrang expert na siya doon, dinala niya dito. So, yun yung ano dito, parang magandang quality ng eclairs and everything na dinala niya dito for a very reasonable price. Grabe rin yung lasahan. Talagang pag natikman nyo, iba. Tapos pag nandito kayo sa Monrev, Paris, wala daw sa dulo, don't miss out on their croissant. Tama. Nung pinindot ko, siya, yung kakrak, nagkakrak pa na ganun. Mabango, at saka yung tsokolate. Yun daw yung... Ito din kinuwento nung kabanda ko eh. Ang rich daw ng chocolate. Pa natin Wow. Milk chocolate. Sarap. Sobrang sarap. Mapapa-order ka ng isa pa. Sobrang solid. Tikman ko ng croissant lang. Ang sarap. Mainit-init pa. May crunch pa. Sobrang ganda. Sobrang sarap. Sarap. Grabe. So, dito sa BF, pag nagke-crave ka ng masarap na tsokolate, ako kadalasan nagpupunta ako dati sa Mary Grace, SM. Dagdag ko na to sa lista ko. Solid talaga. Solid. Sobrang sarap. Tikman natin to. Sa tingin ko, ito yung creme brulee. Ito malamig-lamig. At merong, ayan, no? Yung asukal-like na parang leche flan. Tingnan natin. Wow. Gusto po. Ang sarap. Chocolate eclair. Wow. Ito chocolate yung palaman ito. Ang sarap. Parang may tinunaw na milk chocolate sa loob na sobrang sarap ng lasa sa mouth. Itong kalamansi eclair parang merong parang may marshmallow na merong burn sa taas. Tingnan natin. Sarap. Yung asim. Wow. Parang yung kalamansi cupcake na nasa ibang setting. Actually, mas maasim to kaya parang may gulat na sarap. Hindi matamis yung nasa ibabaw na marshmallow ba to. Pero ultimately, ang ganda nga nung vessel niya na eclair. Wow. Ang dahil matitikman pero sinabi sa amin ni Chef, try namin yung uso ngayon yung kunafa. Sabi niya bago sa mga creations niya. Ito yun. Ganda, merong drizzle ng chocolate at saka hindi ko alam kung ito yung nakapaibabaw na ito. Tikman natin. Ito yung kunafa. Try natin. Ang sarap ng pistachio. Tingnan mo. Ito ata ang paborito ko. Actually, hindi yung kalamansi. Nagtatalo ako. Masarap siya. Masarap lahat. So, nagulat kami. Papainit sana namin yung chocolate. Pero nakita mo kami na papainit namin. Sinabi mo na hindi talaga to iniinit. Oo. Kasi yung mas may enjoy mo, kasi ang tawag sa kanya is Italian hot chocolate. So, mas may enjoy mo siya. The colder it gets, the thicker it will be. And then it will actually form a skin part dun sa pinaka... Yun ang mumuo sa ibabaw. Yes, yung pinaka... So, parang pag kinain mo, yung parang chocolate part. Ang sarap ng chocolate, Chef. So, tama ba yung ginawa ko na ginanon ko yung croissant? Yes, actually. Tama. So, parang nagiging chocolate dip siya. Sobrang sarap. Tapos, Chef, yung mga eclairs. Sinabi ko, tuwan-tuwa ako dun sa kalamansi dahil local. Mag-order ako ng turon.
Tapos nag-enjoy ako dun sa kunafa. Tanong ko lang, gusto ko lang malaman, ano yung favorites mo dito sa Ako, sa akin, medyo bias ako. So, I really love chocolate din talaga. Chocolate? Oo. Tsaka yung chocolate kasi namin, it's actually double dark chocolate. Kaya pala sabi ko nung kinain ko, sabi ko, sarap, para talaga may natunaw na chocolate sa loob. Ang Double ginagamit namin na percentage ng chocolate is actually 64%. So, ganun siya ka-intense. Kaya hindi rin siya ganun katamis. Oo nga, yun yung signature niya. Yung nagpapunta sa amin dito, sabi, hindi kayo matutuwa kayo dun, sobrang hindi matatamis, pero Yes, masarap lang lahat. Actually. So, dahil nandito na tayo, tikman na rin natin yung macarons. Nagtanong kami kay chef, parang ito yung mga sinadjust niya. Pero ako talaga, nung pagpasok ko pa lang Earl Grey, parang tinawag ako. So, tikman ko. Ito yung eksakto yung chewiness niya. Ang sarap ng lasa nung tsaa. So, kay Earl Grey 3. Kung paano ko na-imagine, ganun nga siya. Tsaka hindi nga ganun katamisan. Masarap lang, ganun. Strawberry naman. Wow! 100% magugustuhan mo ito, Mrs. Liza. Ang sarap nito. Grabe yung lasa ng strawberry sa loob. Sobrang sarap nito. Hindi ko pa natikman lahat ng macarons, pero pwede ko na ba iboto ito yung pinakamasarap? Sarap. Nalalasahan mo yung pagka-tarty ng strawberry cream niya. Okay. Wow! Ang sarap talaga ng lahat ng feeling na natikman ko. Ito makremang-makrema. Pero gusto ko yung chewy na yung texture ng macaron nila. Sarap. Lahat to sigurado ko masarap. Ito hinahabol ko lang, turon eclair kasi tinikman ko yung kalamansi para may Filipino talaga touch. Yung pambalot ng turon, nasa ibabaw eh. Pero siguro nasa loob na yung nito, saging, tikman natin. So turon nga na creamy. Yan o. Okay, grabe yung experience ng tikiman doon ang sasarap. Yung eclair, na pinpoint ko na yung gusto ko, pwede na ako umorder ng malalaking version. Macarons, ang sasarap pala. At syempre yung tsokolate, kung pwede ko lang tikman lahat. Ayun, ang tanong nyo, saan paparada? Doon sa buong complex, kahit saan doon, pwede kayong pumarada. Or pag puno na, along the street ng Aguirre, pwede naman. At kung ayaw mo talagang mahirapan, available din sila sa Grab.